Okay. Good afternoon, classmates, especially to you, ma'am. I am the first presenter of Group 3. Our topic is Part 3 Technical Security Management, Chapter 7. Next. Okay. The Security Survey. We talk about security survey. Ang security survey kay usa ka pamaagi sa pagtan-aw ug pag-analisa sa kahimtang sa seguridad sa usa ka organisasyon o negosyo. Ang tumong niini mao ang pag-ila sa mga kahuyang tan-awon kung asa nga parte sa organisasyon ang dali ra maatake o makompromise. Pagtimbang-timbang sa mga risgo, sukdon kung unsa kadako ang posibilidad nga mahitabo ang usa ka problema sa seguridad ug unsa ang epekto niini. Paghatag og mga rekomendasyon, maghatag og mga sugyot kung unsaon pagpalambo ang seguridad ug pagpakunhod sa mga risgo. Importance of security survey. Ngano nga importante ang security survey? Aron mapanalipdan ang mga assets, sigurohon nga luwas ang tanan nga importante nga butang sa organisasyon, sama sa mga building, kagamitan, impormasyon, ug mga empleyado. Aron malikayan ang mga problema, makatabang kini nga malikayan ang mga pagpangawat, pagpanglimbong, sunog, ug uban pang mga krimen. Aron masunod ang mga regulasyon, daghang mga industriya ang adunay mga regulasyon bahin sa seguridad nga kinahanglan sundon. Aron makatipig og kwarta pinaagi sa paglikay sa mga problema sa seguridad. Makatipig ang organisasyon og kwarta sa kadugayan. Unsa ang mga lakang nga gihimo sa usa ka security survey? Number 1. Pagplano, paghimo og plano kung unsa ang pagasusihon ug kinsa ang mga tawo nga kinahanglan nga apilon. Number 2. Pagkolekta og impormasyon, pagpangutana sa mga empleyado, pag-inspeksyon sa mga lugar ug pag-analisa sa mga dokumento. Number 3. Pag-analisa, pagtan-aw sa tanan nga impormasyon nga nakolekta ug pag-ila sa mga problema. Number 4. Pag-report, paghimo og report nga naglista sa mga problema ug naghatag og mga rekomendasyon. Number 5. Pagpatuman, paghimo og mga lakang aron masulbad ang mga problema ug magpalambo ang seguridad. Mga pananglitan sa mga butang nga mahimong susihon sa usa ka security survey. Una, mga kandado ug mga yawi. Kaduha, mga alarm system, mga kamera sa seguridad, mga suga, mga pamaagi sa pagkontrol sa akses, mga plano sa emerhensya, mga training programa sa seguridad. Sa ato pa, ang security survey usa ka komprehensibo nga pagtan-aw sa tanan nga aspeto sa seguridad sa usa ka organisasyon aron masiguro nga kini luwas og protektado. Value of security professionals. Importansya sa mga security professionals. Pagpugong sa krimen. Ang mga security professionals mao ang nagbantay aron dili mahitabo ang krimen. Sila ang nag-ila, nagpakunhod ug nagtubag sa mga hulga. Pagminos sa kapildihan kung walay security professionals, dako ang posibilidad nga makasinati ang usa ka organisasyon ug dagkong kapildihan. Sila ang nagbutang og mga pamaagi aron malikayan ang pagkaguba, pagkawala ug pagpalambo sa ganansya. Pagkontrol sa risgo. Sila ang nag-ila sa mga risgo ug nagbutang
ug mga paagi aron kini makontrolar. Sila usab ang nagprotekta sa mga tawo, pasilidad, materyales, impormasyon, ug uban pang importante nga mga butang. Purpose of security inspection. Number 1. Check compliance with security policies. Pagsusi kung nagsunod ba sa pulisiya sa seguridad. Gisusi kung ang tanan nagasunod sa mga lagda o regulasyon nga gipatuman. Number 2. Detect weakness and current security measures. Pagpangita sa mga kahuyang, gisusi kung asa nga mga parte sa seguridad ang adunay problema o kahuyang. Number 3. Assess assets and the probability of risk of losses. Pagtimbang-timbang sa mga assets o risgo. Gisusi kung unsa ka importante ang mga butang nga giprotektahan ug unsa kadako ang posibilidad nga mawala kini. Mga hugna sa security inspection. Number 1. Detection of company policy violations, the acts or practice of employees that are contrary to policy, for example, tampering of employee time cards or bringing out company property for unknown reasons. Pag-ila sa mga pagpalapas sa pulisiya, gisusi kung adunay mga empleyado nga naglapas sa mga lagda. Number 2. Detection of possible defects and protective device and other security is, for example, empty fire extinguisher, destroy perimeter fences, bus, perimeter lights, and alarm system defects. Pag-ila sa mga depekto. Gisusi kung adunay mga gamit nga nadaot o wala na gamit. Number 3. Detection of the condition of properties being protected, for example, when the property being protected is exposed to rain and sunlight. Pagsusi sa kondisyon sa mga butang. Gisusi kung ang mga butang nga giprotektahan naaba sa maayong kahimtang. Number 4. Detection of security hazards, storage of waste materials, for example, improper. Pag-ila sa mga peligro, gisusi kung adunay mga butang nga makahatag og peligro sa seguridad. Sa ato pa, ang mga security professionals ug ang security inspections importante kaayo aron masiguro nga luwas ang usa ka organisasyon ug mapanlinalipdan ang mga importante nga butang niini. Sila ang nagbantay ug nag-actions aron malikayan ang mga problema. Importance of security inspection. Importansya sa safety inspection. Number 1, pagsusi sa kahusay sa risk appraisal. Makatabang kini sa pagpatanaw kung epektibo ba ang pagtimbang-timbang sa mga peligro. Number 2, pag-ila sa mga kahuyang. Makatabang kini sa pagpangita kung asa nga parte sa seguridad ang adunay problema. Number 3, paglikay sa kapildihan. Makatabang kini sa paglikay nga mawala ang mga importante nga butang sa kumpanya. Step and security inspection. Preparation, review management policy, review the loss appraisal report, use equipment needed, and desk activity. Plan route, identify the priority areas, identify the sequence.
Pagpangandam, basaha ang pulisiya sa management, tanawa ang report sa pagtimbang-timbang sa kapildihan, gamita ang kagamitan nga gikinahanglan. Pagplano sa ruta, ilha ang mga lugar nga kinahanglan unahon, ilha ang hanay sa pagsusi. Safety inspection. Ang safety inspection mao ang pagsusi kung luwas ba ang usa ka lugar. Nagpasabot kini nga walay peligro, risgo o kadaot. Objectives of safety inspection. Mga tumong sa safety inspection. Number 1. Pagluwas sa kinabuhi, ang mga trabahante mao ang labing importante nga butang sa usa ka organisasyon. Number 2. Pagprotekta sa mga butang, gisiguro nga luwas ang tanan nga mga butang sa kumpanya. Number 3. Pagbalik sa normal, kung adunay nadaot, kinahanglan nga ayuhon kini dayon. Purpose of safety inspection. Katuyuan sa safety inspection. Pagpangita sa mga depekto, gisusi kung adunay mga materyales, kagamitan, suga o ventilasyon nga nadaot. Number 2. Pagpangita sa dili maayo nga kondisyon, gisusi kung adunay dili maayo nga pagpanglimpyo, dili maayo nga ventilasyon, saba dili maayo nga pagmintinar ug uban pa. Phase of safety inspection. Mga hugna sa safety inspection. Pagpangita sa mga klaro nga peligro, gisusi kung adunay mga butang nga makahatag og peligro sama sa gibabagan ang mga agyanan. Number 2. Pagpangita sa mga kondisyon nga makatampo sa aksidente. Gisusi kung adunay mga butang nga dili direkta nga hinungdan sa aksidente apan makadugang sa risgo sama sa tubig nga nagkatag sa salog. Number 3. Pagpangita sa mga kondisyon diin nga ang empleyado wala nagasunod sa mga lagda. Gisusi kung ang mga empleyado wala ba nagsulob og personal protective equipment. Sa ato pa, ang safety inspection importante aron masiguro ang luwas ang usa ka lugar ug mapanalipdan ang mga tawo ug mga butang niini. Kini naglakip sa pagpangandam, pagplano, pagsusi ug pag-aksyon aron malikayan ang mga peligro. So, number 4, detection of employee performance which by themselves are not or in a contributory manner, for example, storing old documents in a corner. So, importance of safety inspection. Number 1, when we say safety inspection, ensures that the workplace is safe by identifying problems, preventing accidents, and promoting a healthy working environment. So let's proceed to number 1. It determines effective methods of hazard appraisal. So it helps find and fix hazard or unsafe practices. Number 2, it corrects deficiencies to bring both safety and operation to minimum accepted standards. So it makes sure operations meet safety standards. 3, it is an unequal medium to determine potential accident source. It helps identify possible accident sources. 4, it recognizes defects for future necessary corrective actions.
It corrects problems before they cause harm. 5. It demonstrates management sincerity regarding accident prevention. So it shows that management truly cares about safety. 6. It increases efficiency and promotes better relationship with employee. So it improves work efficiency and relationship. 7. It cultivates goodwill and moral value. So it builds trust and good values. 8. It determines the required emphasis of operations. So it it helps focus on what operations need the most attention. So let's proceed to steps in safety inspection. First, preparation. So sa pag an pagplano o pag-review sa information o paghibo sa outline sa mga dapat susihon. Number 2 is equipment. Pag-andam sa hard hat, pencil or ball pen, goggles, and etc. Let's proceed to plan route. So, for the plan route, magbaton og klarong tumong have a definite objective. So we should follow the pattern, inspection pattern, and general conditions like suga gamit, kahimtang sa building o uban pa. Tanawon must be specific hazard. So we should check sa kung giunsa nila pagtrabaho o how the hard work is done. So pag-observe kung giunsa nila pagtrabaho gamit ang mga himan o makina. So security survey format. So heading, date, to, from, and subject. A. Introduction. 1 is authority for survey. Okay, for survey. Number 2 is date and hours. Date and hours survey was made. Kung kano siya nahimo. 3. Survey personnel. So let's proceed to name and mission installation or activity. So heading, description of survey unit, description of the sa lugar. So sa mission, purpose of the installation, its function, major activities, products manufactured or stored, and other factors affecting security. Purpose to relationship with other higher organizations. Relationship niya sa uban nga organization. So let's proceed to number 8, utilities. So utilities examine security measures for essential security
Utilities examines security measures for essential utilities like water, power, or fuel system. Number 9. Emergency plans. So, emergency plans ensures that there are clear procedures and equipment in place to respond to emergencies such as fire, earthquake, or intrusion. So let's proceed to letter D, personal security. Say personal security focuses on protecting an organization by ensuring that employees are trustworthy and aware of their security responsibility. Number 1. Data concerning personnel. Data concerning key personnel involves checking information about employees holding important or sensitive positions. Number 2. Clear programs. Clearance programs ensures that employees are properly screened and cleared before accessing sensitive information. 3. Security education program makes sure employees are trained and aware of security rules and practices. 4. Moral and employees. It serves employee satisfaction and behavior, since poor morale can lead to security problems. 5. Absentee rate and labor turnover. It examines attendance and turnover rates as indicators of workplace stability and potential risk. So let's proceed to letter E, document information security. The focuses on protecting sensitive or classified information from being lost, stolen, or accessed by unauthorized person. So, ginasiguro ani ang tanan documents, record o data kay safe ba o sakto pagdala. So, 1. Rules and regulation to safeguard classified matter. Nagpasabot ani nga how organization create and follow rules para sa pagprotekta sa sekreto o confidential information. Not discuss each time like classified system. So, classified system paagi sa pag-classify sa information sumala sa sikreto sama sa confidential, secret o top secret. So, receiving system paagi sa pag-record kinsa ang nakadawat o ni-handle sa mga document nga sekreto. So, storage of classified matter paagi og lugar sa pagtipig sa mga dokumento sama sa safe, locker o service computer server. Sa reproduction system, pag-control sa pagkopya o pag-print sa mga sekreto nga dokumento o pagsiguro nga naay record sa tanan kopya. So, there is a destruction system paagi sa luwas nga paglaglag
sa mga dokumento sama sa pag-shred o pag-sunog aron dili na magamit. Sa preparation and marking system, pag-andam ug pag-label sa mga dokumento sumala sa ilang label sa sikreto. So, let's proceed na sa letter F, other situations and recommendations. These situations cover any other security issues not mentioned earlier. It lists new findings during the inspection and gives suggestion or solution to fix them. Third G, enclosures or exhibits. This part lists all attachment or supporting materials included in the report. It may contain photos, charts, maps, or any additional documents that support the findings of the inspection. Let's proceed to letter C, physical security. So, physical security, this includes fences, walls, and gates that protects the outer boundary of a facility. The inspector notes any weak points and gives recommendation to strengthen them. Second, guard force and guard system. So, it refers to the security personnel and systems they use, like patrols and surveillance. It checks if guards are doing their duties properly. Number 3, personal identification and movement controls. Situation and recommendation. So, number 3, personal identification and movement control involves checking ID systems, visitors' faces, and how movement is monitored inside the facility. So let's proceed to number 4, protective lighting. It ensures that areas are well lighted, especially at night, to prevent unauthorized entry or accidents. 5 is the alarms and communication systems. Look at alarm systems, CCTV, and communication devices to ensure they are working effectively. 6. Recommendation. 6. Restricted areas DI. So, restricted areas check if sensitive or high security cones are properly protected and only authorized people can enter. 7. Storage security. Storage security ensures that stored materials, equipment, or documents are safely locked and guarded. General Security Survey Checklist. General Environment Operations refers to overall activities, system, and condition that keep a place. So, ang General Environment Operations, kay mo na sila ang make sure nga safe, clean, organized ang place, like buildings, school, and company. Perimeter security means protecting the outer area of boundary of a place to keep it safe from intruders. So, perimeter security focus on protecting the outer boundaries of an area. It controls who can enter or leave using fences or gates. Exterior security means protecting the outer area of building or property to keep it safe from intruders or danger.
Ang exterior security put kay mo na siya ang protects outside the area of buildings with lights, cameras, guards, and fences to prevent unauthorized entry. Security lighting uses lights such as floodlights or motion sensor to keep areas visible and safe, especially at night. So, gagamit og mga lights to keep areas bright and safe, especially at night kay mas delikado man ang gabi igud. Building security means protecting the building and the people inside it from danger, theft, and damage. So, ang building security ensures that the inside of buildings and people are safe through alarms, cameras, and safety measures, and emergency system to make sure everyone is safe. Lock and gate controls. Protecting buildings or areas by using lock and managing who can use the case. It includes installing strong locks on doors, gates, and storage room to keep it secure. So ang lock and gate controls is kanang mo na sila ang manage who can access rooms or areas using lock, key, or access system to prevent unauthorized entry. So mo na sila ang kanang sila gud ang gadala sa mga employee and visitor control. An example of visitor and employee control is a company requiring all visitors to sign in and reception with photo ID, reserve a temporary badge. So, muna sila ang kanabitong sila ang ga-check kung kinsa ang nisulod or kinsa ang nigawas kanang murag ilang is sulat ba kanang ibutan nila sa logbook. Logbook ba tawagan na? The security guard force is a group of trained guards who work together to protect people, property, and information from danger, theft, or any kind of harm. So, ang security guard force composed of trained guards who protect property and people. Ug sila pud ang monitor sa CCTV and maintain safe and order. Alarm system that gives a warn when danger or problems happen. So sila ang ang alarm system kay mo na ang ga-detect sa kung naabay fire, smoke, or other emergencies. Sila ang gahatag og signal para ma-alert ang mga tao. Surveillance system. Surveillance system includes physical security, cameras, biometric scanners, satellite imagery, and public health system that track disease outbreak. So ang surveillance system kay pud siya ang ga-monitor o gatan-aw sa mga record activities for safety evidence. Communication is about how information is shared and protected during security operations. So, communications ensures information sharing during security operations so team can respond quickly and effectively and clearly. Fire and emergency planning. Prepare steps
to keep people safe during fires or emergencies. So, muna ang fire and emergency planning is kanang naga-plan sila kung asa ang safe nga agianan padulong sa gawas or kanang inig mo gawas kanang like na emergency kanang gina-make sure nila nga ang agianan pagawas is safe. Procedural controls are guidelines and rules that vary by individual and facility to ensure safety. So, ang procedural controls kay mao na ang rules and guidelines to keep operations safe and organized. Miscellaneous, a mix of different things that don't easily fit into one specific group or category. So, small or mixed items that don't fit in category. So, miscellaneous kay kanang or covers varied items or tasks that don't fit into one specific category but still support overall security. So, kanang mga mix different things nga dili siya fit pero ga-support Japon siya sa overall security.